Okay, so ngayon, kung medyo mabagal na yung computer o laptop mo na gusto mo siyang pabilisin ng walang ginagastos, so itong video ang para sa iyo. So, bibigyan ko kayo ng 6 easy steps kung paano pabilisin ang computer or laptop again ng walang ginagastos. Okay, so let's start with step 1. So, step 1, mag-uninstall tayo ng mga unused programs. Ibig sabihin, yung mga hindi mo na ginagamit na program. So, if Windows 10 ka, punta ka lang sa Start menu, type mo yung Add, tapos lalabas po agad ito, Add or Remove Programs. Pero pag hindi pa siya lumabas, i-type mo na lang tong buong Add or Remove Programs. After nyan, i-open mo. Okay, so ito. So ito nakita nyo medyo maraming programs yung nasa akin. So ngayon, so meron akong hindi ginagamit na dito at ito yun. So kung marami kayong programs na hindi na ginagamit, I suggest na i-uninstall nyo na po sila. So medyo nakakaano lang po siya sa space ng hard drive. So ito for example, uninstall ko na to. Press mo lang yung uninstall. Tapos lalabas yung uninstaller ng program. So, press uninstall. Ayan. So, uninstall complete. So, yun yung first step. So, mag-uninstall lang tayo ng mga programs na hindi na ginagamit. Okay? So, step 2 is disk cleanup. Okay. So, disk cleanup tool ito, linisan natin yung mga junk files mo or mga temporary files na hindi naman na nagagamit ng system. So, ganito po siya. Punta po kayo sa this PC or my computer. Tapos, pagka-open ng my computer, punta po kayo dito sa C drive niya, kung saan yung operating system. Para makita nyo kung saan yung yung operating system dito. Yung merong Windows na logo sa drive dito na part. So, click nyo lang yung right click, properties. Tapos, pag click nyo yung properties, ito yung magpapakita. So, meron dito yung button na disk cleanup nakalagay. So, press nyo lang po ito. Ayan, wait lang natin siya. Okay. So, ayan. Ngayong nag-load na siya, magpapakita dito yung mga temporary files na pwedeng i-delete. So, ayan. So, pwede mo siyang i-check. Makikita nyo dito kung ilang MB or gig yung mga nagamit na nung mga temporary files. So, ito. So, ang gagawin nyo, i-check nyo lang siya lahat and then press OK. Pero, dito sa choices, merong recycle bin. So, make sure i-check nyo po yung recycle bin nyo dito sa desktop. Open nyo siya. Ito po siya na icon. Check nyo muna siya kung okay na sa inyong ma-delete po yung mga files dyan. Pag okay na lahat, di nyo na kailangan lahat ng files dyan, check nyo na po to lahat. Ayan. So, chinek ko na siya lahat. Ipapress ko yung OK. Tapos, magpa-prompt siya ng, are you sure you want to permanently delete these files? So, kung sure na kayo, na-check nyo na yung recycle bin, press nyo na po yung delete files. Okay. Ayan, medyo matagal siya. Medyo i-fast forward ko na lang siya sa video. Okay, ngayon naman yung step 3. So, ito po yung disable startup programs. So, ano po ba yung mga startup programs? So, ito yung mga makikita nyo sa lower right ng desktop nyo or sa right side ng start menu taskbar. So, andito po siya lahat. Pwede nyo po i-click yung arrow dito. Makikita nyo yung mga app or software na nag-open sa pag nag-on na yung iyong computer or laptop. So, yung ibang programs kasi dito, hindi naman natin masyado ginagamit. So, pwede natin siyang i-disable. And pwede rin natin i-enable yung iba kung gusto natin siyang mag-open automatic pagka-on ng computer. Pero recommend ko is naka-disable lahat ng pwedeng i-disable dito. So, paano ba i-disable ito? So, ang first step po dito is right-click nyo po itong taskbar, itong start menu taskbar. Kahit saan po dito, right-click.
Tapos makikita nyo po yung Task Manager. So, press nyo lang po ito. Tapos, mag-open po yung Task Manager na window. So, dito po sa mga tab, ito po, kung nakikita nyo po ito, itong mga tabs, pipiliin po natin yung Startup. Ayan. Okay. So, ito po yung mga nakalagay yung status ng mga software na to pag nag-on po sila ng automatic pagka-on ng computer. Ito rin yung startup impact kung malaki yung kinakain niyang memory, kung high ba or not measured or medium, mga ganyan or none. So ngayon, ito yung uTorrent medyo high. Sige, disable po natin to. Yan. So, ito disabled na. Ito, disable ko na muna. Ito, di pa naman ako naglalaro. So, yun. Disable natin lahat ng pwede. Ito, enable lang natin pa kasi ito yung Windows security natin eh. So, ayan. So, kung na-disable nyo na po lahat, pwede nyo na i-close yung window. Ayan. So, yun po yung step 3. So, ngayon naman po is step 4. So, step 4 is yung adjust visual effects. So, kung medyo mahina po yung computer natin or gusto natin best performance over appearance, ito po yung setting na pwede nating i-adjust. So, first, punta tayo sa start menu. Click lang po natin. Ayan. So, i-type po natin yung adjust. Ayan. So, ito po, adjust the appearance and performance of Windows. So, kung hindi pa siya nagpakita, i-type nyo lang po itong buong ito. Tapos, click na po natin. Ayan. So, magpapakita po yung performance options na Windows. Ito po. So, makikita nyo po yung mga option dito. Pwede rin custom. Pero kung gusto nyo po talagang pabilisin yung computer nyo or laptop, I suggest ito po, adjust for best performance. So, i-click lang po natin to. And then, click apply. Ayan, wait lang natin. Okay. So, pag na-apply na natin, nag-adjust na po yung settings niya. Kung mapansin nyo, yung font nag-iba na rin. So, mawawala po yung mga effects. Kunwari, mag-open tayo ng window. Ayan, mag-open lang siya. So, wala na yung parang magpa-pop in, pop out siya pag close mo. So, yun po yung step 4. Okay? So, next na po tayo. So, ang next step natin, step 5. So, ito naman is ang pag-delete ng ang pag-clear ng cache and temporary files or temp files. So, ang first step dito is pindutin nyo po yung Windows button sa keyboard plus yung R ng sabay. So, yan. Ito po yung lalabas na yung run na window. So, i-press nyo yung percent tapos temp. I-type nyo yung percent tapos temp tapos percent po ulit. Tapos, press OK. Ayan. So, ito yung files na temporary files. So, safe naman po to i-delete lahat. So, ang gagawin lang po natin is Control A, tapos delete. Or, yan, delete. Press delete or right click, tapos press dito yung delete. So, kung may nagpakitang ganyan, ibig sabihin baka yung yung program na to or folder na to may naka-open. So, ngayon i-check ko kung may naka-open siya. Close natin to. Ayan. Try again natin. Kung ayaw, skip na lang natin. Ayan. So, ayun, tapos na po ma-delete lahat. So, ito, may naka-open siguro na program, kaya hindi ko siya ma-delete. Pero lahat ng nandito sa folder na to, safe po siya i-delete. Okay? Okay, sa last step po natin, ito yung paborito ko. Kasi medyo, siya, may effect talaga siya na sa pagbabago ng speed ng ating computer or laptop.
So, ito po ang optimized drives. Okay? So, paano ba ito i-open? So, first, punta tayo sa this PC or my computer. Tapos, right-click po ulit natin yung hard drive natin dito. Tapos, click on Properties. So, yun. Ito na naman po yung lalabas. Parang yung sa first step kanina. I mean, second step. So, ngayon, press po natin yung Tools. Okay? So, ang next po natin pipindutin yung Optimize. Ito po. Sa Optimize and Defragment Drive. Okay? Ayan. So, ngayon, makikita kung kailan nyo rin dito yung status, kung kailan last na optimize yung drive. And, pwede to sa SSD or HDD. Basta, yung paglagyan ng mga files, yung hard drive, SSD, mga ganyan. Pati USB pwedeng i-ganito. So, ngayon, ang gagawin natin is, i-select natin lahat ng hard drive po natin. Press lang natin yung Optimize All. Okay. So, pagtapos na po, yun na po lahat. Yun na po lahat ng 6 steps and hopefully, medyo napabilis niya naman po ang iyong computer or laptop. So, if ever na mabagal pa rin ang computer mo kahit nagawa mo na lahat, ang last step nyo po, i-restart nyo po yung computer. Pero kung wala po rin po, posibleng hardware issue na ito gaya ng RAM, HDD, processor, or overheating na kailangan palitan ng thermal paste, or baka luma na po yung computer nyo, kailangan na pong mag-upgrade. So, don't worry, sa next video, i-discuss ko po lahat ng yon. So, comment nyo lang kung ano po yung gusto nyong ma-discuss about sa computer, sa pagbili, sa pag-upgrade, para sa next video po natin. So, yun lang po. So, kung nagustuhan nyo po yung video nyo at gumana po sa inyo, click subscribe and click like. Thank you.